Maaga pa lang ay gising na si Maria. Suot ang lumang duster, tahimik siyang naglalakad sa makipot na sala para hindi magising ang biyanan niyang si Aling Mercy na mahimbing pa ang tulog sa sofa. Binuksan niya ang kalan at nagsalang ng tubig para sa kape. Mabilis siyang tinignan ng orasan at 4:30 na ng umaga. Mauna na ako. Baka mahuli pa ako sa pwesto. Mahinang sabi ni Maria. Pumasok siya sa maliit nilang kwarto at nakitang asawa niyang si Joel na mahimbing ang tulog. Yakap ang cellphone na walang laman kundi laro at social media. Pinagmasdan niya ito sandali at napabuntong hininga. Joel, alis na ako ah. Maaga pa para makapwesto ako. Pero hindi gumalaw si Joel at ang hilit niya ay malakas pa rin. Joel! Hoy! Aalis na ako! Napakunot ang noo ni Joel pero hindi dumilat. Ay, sige na. Ikaw nang bahala. Naantok ba ako eh. Tahimik na lumabas si Maria. Lumakad siya papunta sa labas ng bahay habang sumisikat ang araw. Sa palengke masaya ang mga tao. Maingay, maraming nag-aalok ng paninda. Pero si Maria tahimik lang. Binubuhat niyang basket ng mga gulay at pinunasan ng pawis. Hanggang sa lumapit ng kaibigan niyang si Bebang, isang baklang tendera ng tuyo. Uy, Mare! Ang aga mo na naman. Oo para may mauwi mamaya. Kumusta naman kayo ni Joel? At ang reyna ng drama? Naku, si Aling Mercy ba? Buhay na buhay pa rin ba ang bibig? Napatigil naman si Maria at napabuntong hininga. Ganun pa rin. Kanina di man lang ako pinansin nung alis na ako. Tulog na tulog. Pero ako, heto, magpapakahirap na naman. Naku, Day, ang bait mo masyado. Alam mo kung ako sa'yo, iniwan ko na yan. Paano yan? Nakatira pa kayo dun sa nanay niya. Oo wala pa kasing ipon para makalipat. Tsaka ayaw pa niya. Sabi niya, huwag ko raw kontrahin ang gusto ng mama niya. Ay nako, alam mo bakante pa rin yung isang kwarto na pinapaupahan ko. Kung gusto mo, mura lang. Ewan ko, Bebang. Alam mo naman si Joel, baka magalit. Ayaw nun gumastos Pwes kausapin mo. Kung ako sa'yo, huwag kang magpapalamon sa kanila, no? Ilang taon ka namang alipin dyan. Anak nilang asawa mo, hindi ikaw. Isa pa, siya tong lalaki. Siya pang batugan. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Mare, tandaan mo. May mga kaibigan ka dito. Huwag kang matakot magsalita. Kung gusto mo ng tulong para kausapin yung Joel mo, sabihin mo lang, ha? Tutulong ako. Salamat, Bebang. Pagka-uwi niya bandang hapon, abot ang kaba niya habang naghahanda siya ng sasabihin niya kay Joel. Pero pagpasok niya ng bahay, agad siyang binugaran yung binan niya. Oh, akala ko ba maaga kang uuwi? Ang tagal mo namang babae ka? Marami kasing tao sa palengke, Nay. Pasensya na po. Ay nako, pati bahay di mo na nalilinis. Tingnan mo nga itong sahig. Madumi. Ano ka ba? Kung hindi ka kikilos dito, wala kang silbi. Nay, ako na po maglilinis mamaya. Paguling po kasi ako Kararating ko lang Sa tabi, nandun si Joel na nakaupo at naglalaro sa cellphone. Mahal, pwede ba kitang makausap saglit? Panimula ni Maria at lumapit kay Joel. Mamaya na, busy ako Joel, importante to. Pwede ba tayong humiwalay na ng bahay? May inalo kasi si Bebang ng murang rente Diretsong sabi ni Maria nang biglang sumabat si Aling Mercy. Ano? Ihihiwalay mo ang anak ko sa akin? Wala ka talagang respeto, ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Kung ayaw mo sa bahay na to, umalis ka. Pero di ko iiwan si Mama. Joel naman, para masarili tayong bahay. Para naman tahimik kahit hindi na ganito. Hindi. Ano bang pinagtutulakan mo? Kung anong gusto ni Mama, yun ang masusunod. Tama. At kung hindi mo kaya, umalis ka. Huwag mo na kaming idamay, lalo ng anak ko. Wala ba talaga akong boss dito? Ako na nga ang kumakayod, ako pang hindi pinapakinggan. Tapos ng usapan. Huwag ka nang magdrama. Isa pa, gagastos ka lang dun. Matigas sa sabi ni Joel, sabay kuha ng kanyang cellphone. Napaupo na lang si Maria
at tahimik siyang umiyak habang humihigpit ang hawak sa basket na puno ng gulay. Sa isang sulok, nakita niyang ngumisi ang binan habang nagkakape. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Hindi ganitong gusto ko para sa aming dalawa ni Joel. Ani Maria sa kanyang isip. Kinabukasan, maaga na namang bumangon si Maria. Sumasakit pang mata niya sa kakaiyak gabi. Inaayos siyang buhok, nagpalit ng simpleng duster at pinilit ngumiti sa salamin. Kaya mo to, Maria. Mahinang sabi niya sa kanyang sarili. Paglabas niya ng kwarto, naroon na si Aling Mercy sa kusina. Nakakamisyon at nakasimangot. Hoy Maria, ang tagal mo namang gumising. Naula pa ako sa'yo. Aba baka akala mo Reyna ka dito. Nay, alas 4 na po ako nagigising. Naghahanda lang po ako. Bakit hindi mo pa naliligpit ang mga kalat dito? Ay, ang tamad mo talaga. Kung hindi lang kita manugang, matagal na kitang pinaalis dito. Pinilit na pigilan ni Maria ang luha niya at tumango na lang. Sige po, Nay. Lilinisin ko pong lahat. Pagpasok niya ng kwarto para gisingin si Joel, nakita niyang tulog pa rin ito at nakaharap sa pader. Mahal, gising na, Joel. Pero walang imik si Joel at hinawakan ni Maria ang balikat nito. Ano ba? Ang aga-aga. Natutulog ang tao. Kailangan ko kasing umalis ng maaga at ikaw nang bahala sa bahay. Ay nako, ikaw nang mag-adjust. Alam mo naman hindi ako sanay sa gawaing bahay. Joel, kahit konti lang, kahit ngayon lang, ikaw nang munang bahala dito. Kakahit pa ako. Ayun ka na naman. Ako pa? Ako pang uutusan mo? Kung ako lang palang uutusan mo, huwag ka nang magtinda. Napayuko na lang si Maria. Kinuha niyang lumang bag at nilagay sa basket ang paninda at umalis ng walang imik. Nang makarating siya sa palengke, abala agad siya sa pagtitinda ng gulay. Pinapawisan, pagod, nang biglang dumaan si Bebang at nakasimangot. Ano yung itsura mo, Maria? Para kang binugbog. Pagod lang ako. Hindi lang yan pagod, Day. May iyak yan, Hindi naman nakasagot si Maria at nanggilid na lang kanyang mga luha. Mahari naman, huwag kang magpakatanga. Ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo, lumipat ka na sa amin. May bakanting kwarto ako, murang-mura. Kahit ipon mo dyan, kaya yan. Hindi kasi pumayag si Joel Dahil ayaw doon yung iwan ng mama niya. At ang mabait ko namang manugang, nagalit. Di ikaw ang humadap ng paraan. Huwag mong hayaang kalid-karin kanya habang buhay. At saka kung ayaw lumapit ng magaling mong asawa. Aba, ikaw na lang. Mabubuhay ka naman ang wala siya Batugan. Habang lumilipas ang gabi, umuwi na si Maria bitbit ang kita niya. Kalahating supot ng barya at konting papel. Pagpasok niya ng bahay, naroon na si Aling Mercy, nakaupo sa sala at nakataas ang paa. Oh, dumating ng Reyna ng palengke. Ang bagal mo naman. Nay, traffic po kasi. Eto po ang kita. Ano to? Ato lang? Puro barya? Ha? Wala ka talagang kwenta. Hindi ka marunong magnegosyo. Pasensya na po. Mahina po kasi ang benta ngayong araw Pasensya? Kung di ka tamad, sana doble ang kita mo. Ako nung panahon ko, masipag ako. Ikaw? Ang hina mo. Di sana ikaw na lang pong nagtinda. Sagot ni Maria at dumiretso ang tingin kay Aling Mercy. Pero bahagyang napatingin ng seryoso si Aling Mercy at doon sa pisngi ni Maria nakadapong isang palad dito dahil sa sinabi niya. At saktong lumabas si Joe mula sa kwarto na nakangiti pa at walang pakialam. Ma, bakit nagagalit ka na naman? Tingnan mo itong magaling mong asawa. Ang hina kumita. Tapos sasabihin niya na ililipat ka ng bahay. Malit nga lang ang kinikita niya. Abay, dapat mag-isip ka na anak. Isa pa, sinasagot-sagot na ako nitong asawa mo. Narinig mo yun? Huwag kang magpilit sa paglipat-lipat. Dito tayo, walang gastos. Wala tayong pera. At ano ka, prinsesa? Hindi tayo mayaman, uy.
Gusto ko lang naman na masarili tayong tahimik na bahay. Tama na. Kung gusto mo dito ka, kung ayaw mo umalis ka, di kita pipilitin. Basta dito ang anak ko. Tumayo kagad si Maria at tumakbo papunta sa kusina. Doon na siya tuluyang napaiyak. Tahimik lang siya para hindi marinig ng dalawa ang paghikbi niya. Diyos ko, hanggang kailan ako magtitiis? Para kanino pa to kung ganito lang ang trato nila sa akin? Pero, paano kung wala akong matakbuhan? Wala akong pera, wala akong lakas. Ani Maria sa isip niya. Pagkatapos ay lumabas siya ng kusina, pinunasan ng luha at nilapitan si Joel at ang biyanan. Maghain na po ako ng hapunan. Buti naman, kanina pa kami gutom. Tamad ka talaga. Bilisan mo, nagugutom na ako. Dagdag naman ni Joel na halatang walang pakialam. Habang nagsisaing si Maria, tahimik lang siya. Pero sa loob-loob niya, unti-unting namumuo ang matinding sama ng loob at ang matagal niya ng planong umalis sa empleyadong bahay na yon. Lumipas ang ilang linggo na pareha-parehong ikot ng buhay ni Maria. Araw-araw siyang gumigising ng madaling araw, nagtitinda sa palengke, umuuwi ng pagod at sasalubungin ng mura at insulto. Pero isang gabi, mas matinding inabot niya. Pagka-uwi ni Maria, bitbit ang basket na may konting gulay at barya. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niyang magkausap sa sala si Joel at si Aling Mercy. Oh, siya na naman, ang reyna ng palengke. Ang bagal mo. Pasensya na po. Traffic po sa jeep. Alam niyo naman po yon. Mahinang sagot ni Maria sabay lapag ng mga gulay sa lamesa nila. Ay wow, traffic daw. Traffic din bang pagbenta ng gulay? Tingnan nga natin yung kita mo. Inabot kaagad ni Maria ang supot na kinita niya. Nang buksan nito na Aling Mercy, na sinadyang ibuhos sa mesa ang mga barya. Anong klaseng asawa at manugang to? Puro barya? Akala mo naman batang pulubi. Ano ba yan, Maria? Anong silbi mo kung puro barya ang kita mo? Pasensya na ha. Mahina kasing benta ngayon eh. Biglang tumayo si Aling Mercy. Nilapitan siya at tinulak siya sa balikat. Pasensya. Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Ang kailangan ko pera, bigas at pagkain. Hindi mo na nga magawang malinis tong bahay eh. Tingnan mo nga to. Ano to? Bakit madumi? Ang sabi ko sa'yo, linisin mo to. Dagdag ni Aling Mercy, tinuro ang sahig na may bagyang putik mula sa basang tsinelas si Joel. Opo, lilinisin ko na po. Oo, ngayon. Ngayon na. Pero hindi na lang umik si Maria at pinigilan pa niya ang galit sa binani. Hinablot naman ni Aling Mercy ang buhok niya at pilit siyang pinayuko sa sahig. Linisin mo yon. Wala kang kwenta. Tamad ka. Walang hiya kang asawa. Ang kapal ang mukha mong makisalo dito tapos wala ka namang silbi. Galit na sabi nito habang si Maria pilit pinupunasan ng palad ng sahig habang humihikbi. Si Joel na may nakatayo lang sa tabi, nakapamewang at nanunood lang. Ayun kasi, kung sundin mo kasi lahat ng utos ni Mama, para walang problema. Kung hindi baka ako pang sumampal sa'yo. Mahinahon pang sagot ni Joel. Napayuko na lang si Maria at hindi na siya umimik. Tumahimik na lang niyang pinunasan ang sahig habang patuloy pag-agos ng luha sa kanyang pisngin. At pagkatapos, tumayo siya habang nanginginig ang tuhod at wala pa ring imik. Oh, kita mo? Ang bilis naman pala kung gusto mo. Kaya mo naman pala eh. Hay nako, ang swerte mo't asawa mong anak ko. Kung sa iba ka, baka pinalayas ka na. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Mahinang sabi ni Maria at napakuyom na lang siya sa mga palad niya. Aba dapat lang. Ako ayoko na magulo rito ha. Sundin mo lang si Mama palagi para tahimik. Gets mo? Tahimik lang si Maria at tumango siya habang pinupunasan ang mga mata. Kinagabihan, humiga siya sa sulok ng banig, nakatagilid at pinipigilan ng hikbi. Diyos ko, ano bang kasalanan ko? Wala na bang makikinig sa akin? Naririnig niyang naghihilik si Joel. Wala na isang salitang pasensya o yakap man lang. Kaya nakapapikit na lang siya
at mahigpit ang hawak sa lumang unan. Kinabukasan, maagang nagising si Maria. Pagmulat na ng mga mata, agad siyang tumingin kay Joel na mahimbing ang tulog. At habang pinagmamasan niya ito, naglabas siya ng mahabang paghinga. Joel, sana naman magbago ka na. Sana maalala mo kung paano mo ako niligawan noon. Bulong ni Maria sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang bumangon para magluto ng agahan. Sa kusina, nakita niyang nakaupo si Aling Mercy. Parang sinadya talagang mag-abang. Hoy Maria, asan ang almusal? Gutom na ako. Baka matagal na naman yun ha? Opo, malapit na po. Nag-iinit na po ako ng matika. Pagkakain nila, lumapit siya kay Joel na kakagising lang. Nakaupo ito't inaantok pa. Mahal, kain na. Niluto ko yung gusto mo. Sige. Habang kumakain si Joel, pinagmamasdan ni Maria at tuwang-tuwa siya kahit hindi halata. Salamat at kumain ka. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam mo sa akin. Ani Maria sa isip niya. Pagkatapos kumain, naghugas agad ng pinggan si Maria. At pagkatapos ay lumapit siya kay Joel sa sala. Mahal, pwede ba kitang makausap ulit? Ano yun? Pwede bang kahit minsan, tayo lang muna? Kahit isang gabi lang. Mag-usap tayo, mag-isama tayo. Ayoko ng ganito lagi. Ano ba naman yan, Maria? Ang drama mo na naman. Hindi to drama, Joel. Mahal kita't ayokong lumayo sa'yo. Pero ang sakit ni. Lahat na lang mali ko. Kahit anong gawin ko. Sabay luhod ni Maria sa harap ni Joel. Di huwag ka kasing sumagot-sagot kay Mama. Hindi naman ako sumasagot. Kahit anong utos ginagawa ko. Pero sobra na minsan eh. Ay nako Maria. Alam mo kung bakit ka pinapagalitan ni Mama? Para matuto ka. Sundin mo lahat ng utos. Huwag kang reklamador. Pero Joel, asawa mo ko. Hindi mo man lang ba ako kakampihan kahit minsan? Mahal kita. Ayaw kitang iwan. Ayoko maghiwalay tayo. Pero hindi ko na alam kung anong gagawin para masabi mong sapat na ako eh. Tumahimik si Joel saglit at tumitig kay Maria. Kung talagang mahal mo ako, sundin mo lahat ng gusto ni Mama. Kasi pag napikon ako, baka ako pang makasampal sa'yo. Napayuko si Maria at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mahal kita, kahit ganito ka. Ayaw kitang iwan kahit masakit na. Pabulong na sabi ni Maria at pinunasan ng kanyang mga luha. Natigil lamang yon nang biglang dumating si Aling Mercy na may dalang basahan. Hoy Maria, tapos na kayo maglamay dyan? Linisin mo tong sala ha, may mga mansya oh. O yan, narinig mo si Mama? Bilis na, una akong pilitin sa drama mo. Hindi nilang umimik si Maria at ginawa nilang ang utos. Habang naglilinis siya, pinunasan niya ang sahig ng mabuti. Halos manginig pang mga kamay niya. Lord, bakit ganito? Pero ayoko siyang iwan. Mahal ko siya eh. Kaya ko pa to. Siguro kailangan ko lang magtiis. Magbabago din siya. At habang umiiyak siya, tahimik lang ang buong bahay. Ang biyanan at asawa niya nagwakintuhan, nagtatawanan, para bang wala silang nakakitang umiyak na alipin sa harapan nila. Pero si Maria, pinipilit ngumiti sa likod ng luha. Kinabukasan, maagang dumating si Maria sa palengke. Bit-bit niya ang basket ng sitaw, kamatis at talong. Nanginginig ang kamay niya, dala ng puyat at pagod. Pinilit niyang ngumiti habang inaayos ang paninda. Nang biglang lumapit si Bebang, nakapamaypay, nakalipstick, at todong arte. Hoy bakla ka? Anong oras na ha? Mukha ka na namang zombie. Kumakain ka pa ba? Oo, kumain na ako. Kapit tinapay. Bahagya namang ngumiti si Maria. Ay nako, kapit tinapay. Pero yung asawa mo't manugang mo, nakahain na yung itlog, sing nangag at hotdog, di ba? Hayop talaga. Hindi na nakasagot si Maria at pinagpatuloy niya lang ang pag-aayos ng paninda. Hanggang sa lumapit naman si Aling Tina, ang tendera ng manok. Maria, di ka na bumabata ha? Tingnan mong itsura mo. Halos maputla ka na.
Ayos lang po ako, Aling Tina. Ayos lang? Ayos lang daw. Aba, ginagago ko na sa inyo eh. Napatigil lang si Maria. Lumingon naman siya pero hindi nagsalita. Hanggang si sumali ulit si Bebang na halatang nagigigil na. Alam mo ba kung ako yan? Matagal ko nang iniwan eh. Sinisigawan ka na't lahat. Minumura. Sinasaktan. Pati buhok mo hinihila. Diyos ko, bakla ka. Bebang, ano ba? Huwag na. Ha? Huwag na? Anong gusto mo? Magkapasa ka ulit? O mabalian ka ng buto? Sabi mo sa akin minura ka kahapon tapos tinulak ka sa sahig. Mahal ko siya. Napasigaw na lang si Maria. Kaya natahimik sandali ang paligid at nagkatingin na ng mga tindera. Mahal? Mahal? Anong klaseng mahal yan? Sinasaktan ka, pinapahiya ka. Tapos si Joel hayop din. Wala ka makuhang pag-aaruga. Alam ko lahat yan. Pero asawa ko siya eh. Nagsumpaan kami. Mahal ko siya. Ayoko siyang iwan. Sabay punis si Maria sa kanyang mga luha. Lumapit naman si Aling Tina at hinawakan siya sa braso. Anak, di porkit asawa mo at biyanan mo, pababayaan mo na apihin ka. Pag minahal ka, hindi ka sasaktan. Pero gusto ko siyang makasama. Kahit ganito, kahit mahirap, ayoko pong sumuko. Ha? Kahit magdusa ka? Kahit pagtawanan ka? Kahit sabihin ng buong palengke na tanga ka? Oo, kahit ganon. Basta kasama ko lang siya. Kahit ayaw niyang umalis. Kahit mahal ko pa rin siya. Umalingaw-ngaw ang katahimikan at narinig ng mga tindera. May ilan na umiiling at may ilan na naawa. Anak, kung yan ang gusto mo, pero sana maghanda ka rin. Kasi darating ang araw na baka wala nang matira sa'yo. Ayos lang po. Kaya ko pa naman. Ay, tigas mo talagang bakla ka. Pero huwag mong kalimutan ha. Nandito kami. Kahit anong oras, kahit anong araw. Kung sumuko ka, kung takbuhan mo yan, may matatakbuhan ka. Dagdag ni Bebang. Salamat. Pero huwag niyo muna akong pilitin. Gusto ko lang munang subukan hanggang sa kaya ko pa. Hanggang sa naging tahimik ng lahat. Umupo si Maria sa pwesto niya at pinunasan ang kanyang mga luha habang pinipilit niyang ngumiti sa kanyang mga suki. Lumipas ang ilang mga araw na parang walang humpay na ulan ng problema kay Maria. Araw-araw gigising siya ng madaling araw, pupunta ng palengke, uuwi ng hapon bitbit ang mabigat na basket at pagod na katawan. Pero pag uwi, hindi siya sasalubungin ng pag-aalaga o pasasalamat, kundi ng murat sumbat. Isang araw, kumakagat na ang dilim sa hapon. Si Maria pawisan, may mancha ng lupa sa duster at bitbit ang supot na kita na puro barya at konti lang papel. Hanggang sa lumapit si Bebang, halatang nag-aalala. Huy bakla, tinan mo yung itsura mo. Anong oras ka pa uuwi? Gabi na. Kailangan ko pa kasing mag-ikot para maubos lahat. Kahit ubusin mo yan pag uwi mo, wala ka pa rin pahinga. Wala ka pa rin kwenta sa paningin nila. Kahit papaano naman, ay may papakain ako. Maria, umalis ka na. Lumipat ka na. Kahit si Joel kung ay sumama, iwan mo muna. Hindi ka makakahinga dyan. Hindi ko talaga kaya. Mahal ko siya. Gusto ko siyang kasama. Kahit ganito siya. Ay, ang tigas mo talagang bakla ka. Mahala ka nga. Gigil pa na sabi ni Bebang at umalis na. Pagkatapos magbenta ni Maria, umuwi na siya ng bahay kasalukuyan. Natadatnan niyang nagkukwentuhan sa Aling Mercy at si Joel sa sala. Nakataas ang paa ng binan sa sofa at hawak pang pamaypay. Pagkabukas ng pinto ni Maria, agad siya nitong sinimangutan. O, Aryan na, ang reyna ng kali. Anong oras na? Apapalengke lang magdamag ka na roon? Ang bigat po kasi ng paninda. Pasensya na po. Pasensya? Pasensya mo ipapakain sa amin? Asan ang kita mo? Kinuha agad ni Maria ang supot ng barya at nanginginig ang kamay niya habang inaabot. Eto po, yan lang po ang kinita ko. Binuksan ni Aling Mercy ang supot at sinadyang ibuhos sa lamesa.
at ang kalangsin ng mga baryang umalingaw-ngaw. Ha! Puro barya. Anong klaseng asawa ba to? Hindi mo man lang kayang magdala ng lisente. Ay, ano ba yun, Maria? Lagi nilang baryang kita mo. Wala ka bang pakiramdam na nakakahiya ka? Pasensya na. Mahina lang talagang benta. Tamad ka kasi. Kung masipag ka, madami ka sanang kita. Aba, baka may double sa mo pa yan. O Maria, sundin mo na lahat ng gusto ni Mama. Huwag mo na siyang pipikunuhin. Kung hindi, ako pong mananakit sa'yo. Nanginginig si Maria habang tumingin kay Joel ng mga matay punong-puno ng luha. Linisin mo tong bahay na to. Amoy isda ka pa. Dumi-dumi ka lang dito. Tinulak siya papunta sa kusina. Dahilan na tumamang palakang niya sa pinto. Naparay siya pero di na sumigaw. Nagwalis siya, nagpunas ng mesa, at nilinis ang kalan habang puno ng luha ang mga mata, pero tahimik lang. Maria, huwag ka nang umiyak dyan. Wala ka namang ibang magagawa eh. Kung ayaw mo, lumayas ka. Sigaw pa ni Joel habang nakaupo sa sofa at pinagmasdan lang siya. Nang matapos siya maglinis, naupo siya sa sahig, patagilid, yakap ang tuhod at tahimik na umiiyak. Habang sa labas ng bahay, tahimik ang gabi at narinig lang ang kuliglig. Sa loob ay puro mura at sigaw ang mundo, pero di siya pumibitaw. Makulimlim ang langit nang matapos si Maria magtinda sa palengke. Kumakagat ang hangin ng hapon. Nanginginig ang katawan niya sa lamig at pagod. Habang inaayos ang mga benta, lumapit si Bebang, sabik at parang may balak. Maria ko may plano kami ni Aling Tina. Mamaya kakain tayo sa karinderya. Tara! Aha? Ako? Oo naman, Sus Mariosep. Isang oras lang naman. Di naman bar yun. Kakain lang, kwentuhan lang, para makalimot ka naman sa problema mo. Kasi baka magalit si Joel at ang mama niya. Ay naku bakla, huwag mo nang isipin yan. Sabihin mo, pahinga mo to. Deserve mo naman to Tsaka di mo naman sila iiwan. Hindi mo naman sila pagtataksilan. At huwag kang magdadahil na wala kang damit. Kahit yan ang suot mo, simple lang yan. Magmumukha kang ang mother sa sobrang konserbatibo Dagdag naman ni Aling Tina. Napangiti si Maria kahit papano. Nakaramdam siya ng konting saya. Sigurado po ba kayo? Oo, tara na! Ani Bebang sabay hawak niya sa braso ni Maria. Hanggang sa nakarating nga sila sa isang simpleng kainan, plastic na mesa, bangko, sabaw na may gulay, at pritong tilapia. Masarap pero mura. Oy, Maria! Kailan kita nakita dito? Aba, welcome! Bungad ang may-ari. Pasensya na po. Ngayon po kasi ako nakalabas Akala mo naman desyerto yung bahay niya. Halika na, upo ka na. Natatawang sambit ni Bebang. Habang kumakain, nagkakatawanan sila. Konting kwento, konting tuksuhan. Walang alak, walang bisyo. Masaya sa simpleng samahan. Pagsapit naman ng gabi, nagmamadali siyang umuwi. Bitbit ang supot ng tinake-out para kay Joel at kay Aling Mercy. Pagbukas ng pinto, nandoon na sila pareho. Nakaharap sa kanya si Joel at si Aling Mercy at parehong nakasimangot. Oh, dumating na ang reyna ng gabi. Saan ka galing ha? Kasama ko lang po si Bebang. Kumain lang po kami. Isa karinderya ni Aling Faye. Karinderya daw? Karinderya? Hoy, anong tingin mo sa amin, tanga? Nay, ang totoo po. Ato nga po may tinake out po ako para sa inyo. Inabot ni Maria ang supot, pero sinipa ito ni Aling Mercy, kaya tumila po ng ulam sa sahig. Huwag mo akong bilhan ng ganyan. Ang landi mo. Akala mo di ko alam ang mga gimmick ng babaeng sumasama sa iba? Para kang hostess. Naglalandi ka. Wala pong gano'n. Kumain lang po talaga kami. Pangkaraniwan lang po. Oy Maria, alam mo bang kahiyan yung ginagawa mo ha? Sinong matinong asawang gagala ng ganon? Singit ni Joel. Joel, kasama ko lang sina Bebang at Aling Tina. Babae kami lahat. Alam mo kung ano itsura mo? Hostess, haliparot. Kung makapustura ka, parang nagyayabang. Joel, duster lang to.
Sabay hawak ni Maria sa duster niyang luma at may dumi. Akala mo hindi makita? Nakaayos ka. Naka-lipstick ka pa yata kanina. Wala pa akong lipstick. Huwag ka nang sumagot. Kung gusto mo dito, sumunod ka. Ayoko na may asawa kong naglalakwatsa. Hanggang sa napahalgulhol na lang si Maria at tinakpan ang kanyang muka, pero walang may lumapit sa kanya. Si Joel ay pumasok sa kwarto, si Aling Mercy na upaupo sa sofa at nagpatuloy magpamuyayaw. Pagkatapos niyang linisin ang tinapon na pagkain sa sahig, dumiretso siya sa kusina. Humawak siya sa lababo at humikbi ng mahina. Ang gabi tahimik, pero sa loob ng bahay, wasak ang puso ni Maria na pilit pa rin kumakapit. Kinabukasan, maagang dumating si Maria sa palengke. Madilim pa lang, nag-aayos siya ng mga gulay. Nangangalay ang katawan, kulang sa tulog at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Hanggang sa nakita siya ni Bebang na nagtatali ng saging sa pwesto niya. Huy bakla, mukhang di ka na natutulog ha? Mas matanda pa ako sa'yo pero mas presko pang mukha ko. Kailangan magtrabaho eh. Nako, hindi ka na matauhan. Kahit isang gabi magpahinga ka naman. Hindi na sumagot si Maria at nagpatuloy lang siya sa pagbabol ng mga dahon ng malunggay. Ilang oras pang lumipas at tanghali na. Marami ang sukit mabentang paninda. Pawisan si Maria, pero masaya dahil kahit papano, malakas ang kanyang kita. Hanggang sa biglang dumating si Kenneth, isang baklang tindera ng damit at kaibigan ni Bebang. Magara pero bunganger at masayahin. Hala, ayan na siya. Ang reyna ng gulay. Maria! Kamusta? Mukha kang pagod na pagod ayos lang naman. Ayos ka dyan. Tingnan mo nga yung mata mo, puro eye bags. Para kang punching bag. Tumawa lang si Bebang sa tabi. Uy bakla, huwag mo nga insultuhin. Pinapahirapan na nga yun sa bahay nila eh. Ay, alam ko na yan. Si Aling Dragon at si Joel ang asawa niyang manyak na walang silbi. Kenneth, huwag naman ganyan. Ano? Mali ba ako? Ay, sorry na. Huwag ka nang umiyak ate. Alam mo naman talaga kami dalaw ni Bebang. Maingay pero nagmamalasakit. Pasensya na. Pagod lang talaga ako. Seryoso Maria ha? Hanggang kailan mo titiisin yan? Nakakaawa ka na. Araw-araw kang binabastos, pinapagalitan, sinasaktan. Tapos ikaw pang kumakayod. Diyos ko. Wala akong magawa eh. Asawa ko si Joel. Mahal ko siya at ayoko siyang iwan. Hindi naman kita pinapaiwan. Pero halika, may sasabihin ako sa iyo. Lumapit palalo si Kenneth at binaba ang boses. May alam akong paupahan. Palapit lang dito. Malinis, mura lang buwan-buwan. May sariling kusina, CR at kwarto. Paupahan? Oo, walang landlord na masungit. Walang naninindak. Pwede kayong lumipat doon ni Joel. At least doon, wala si Aling Dragon. Kenneth kasi hindi ko na kayang sabihin yan. Actually sinubukan ko na. Pero ayaw niya eh. Isa pa wala akong pera pang advance. Di mag-ipon. Tsaka di naman laging kailangang malaking deposit doon. Kakilala kong may-ari. Pwede kang maghulog-hulog. Nang makitang natulala si Maria, mas lalong naging malumanay si Kenneth. Maria, huwag mong isipin na iniwan mo si Joel. Hindi. Ang iiwan mo si Aling Dragon. Ilayo mo lang kayong dalawa sa gulo. Hindi mo naman siya iiwan eh. Isasama mo pa siya. Paano kung ayaw niya pa rin? Di kausapin mo ng maigi, iuntog mo. Para matauhan. Leche. Pero kung ayaw talaga, tanungin mo ang sarili mo. Gusto mo bang mabulok na lang dyan? Maria, deserve mo ring sumaya kahit konti. Maria, tama si Kenneth. Hindi ka naman ang aagaw ng asawa. Hindi ka ng lolo ko. Gusto mo lang matigil ang pagmumurot pananakit ang binan mo. Isa pa, binibilog niyang utak at kinukonsinti niyang anak niyang, batugan. Paano kung magalit si Joel? Di magalit. Mahal mo siya, di ba? Kaya mo yung kausapin. Kahit anong mangyari, ikaw ang magpapakahirap. Ikaw may karapatang humanap ng ikakaayos ang pamilya mo.
Napayuko na rin si Maria. Mahigpit ang hawak sa supot ng paninda. Pwede ko bang makita yung paupahan? Kaya biglang kumislap ang mga mata ni Kenneth. Ayan, gusto ko yung ganyan. Oo, sabihin mo lang, sasamahan kita, promise. Kahit bukas kung gusto mo. Salamat. Hindi ko na muna sasabihin kay Joel. Titingnan ko na lang muna. Good girl, yun ang gusto ko. Ayoko ka lang masaktan palagi. At least ngayon may plano ka na. Kaya nagkatingin silang tatlo at ngumiti. Sa puso ni Maria, may unti-unting umaasang tinig. Kung makakaalis kami doon, baka magbago si Joel. Baka maging masaya na kami. Ani Maria sa isip niya. At sa unang pagkakataon kahit papaano, nakaramdam siya ng konting pag-asa. Lumipas ilang araw mula nang kausapin siya ni Kenneth sa palengke. Sa mga araw na yon, hindi mapakali si Maria. Isang umaga sa palengke, habang tinitinda niyang mga gulay, wala siyang ibang iisip kundi ang paupahan. Sa gabi, habang naglilinis at pinagsisigaw ng binani, kinikimkim niya ang balak. Pero bawat beses na titingin siya kay Joel, bumabagal ang loob niya. Pero isang gabi, hindi niya na kinaya. Abala si Maria sa paglilinis at nakaupo lamang si Joel sa lamesa. Nakayuko at tulad ng dati, naglalaro sa kanyang cellphone. Tahimik muna si Maria. Nanginginig ang kamay habang pinupunasan ng mesa. Ilang ulit siyang huminga ng malalim bago nagsalita. Joel, Ano? pwede ba kitang makausap? Ano na naman yan? May drama ka na naman? Hindi to drama. May sasabihin lang kung importante. Bilisan mo, nakakainis eh. Tumitig naman si Joel at nakakunot ang noo. Kumapit naman si Maria sa upuan para hindi siya manghina. Mahal, may nakita akong paupahan. Hindi na doon kinabebang. Kay Kenneth. Ha? Paupahan na naman? Di ba nag-usap na tayo tungkol dyan ha? Oo, pero may nakausap kasi ako eh. Mura lang, malapit lang din dito. May sariling kusina, kwarto at malinis. Ay, ano na naman to Maria? Gusto ko sanang subukan. Kumuha ko. Buwan-buwan ang bayad. Kayang-kaya ko naman yung hulugan eh. Kumuha ka na? Na hindi mo man ako tinatanong? Napalunok na lang si Maria at halos lumuha na agad. Joel, pasensya na. Pero kasi, araw-araw na lang ganito. Pagod ako galing palengke tapos pagagalitan ako. Binabastos ako ng mama mo. Sana kahit isang beses tayong dalawa lang. Kahit sa isang maliit na bahay. Aba Maria, ikaw na talaga. Ikaw nang matalino. Ikaw nang may plano. Ano ako, wala? Ha? Hindi ko naman kayo minamaliit eh. Ayoko lang palaging ganito. Gusto ko lang sana ng tahimik. Tumayo agad si Joel at nilapag ang cellphone ng malakas sa mesa. Anong ibig mo sabihin ha? Na hindi tahimik dito? Na masama si mama? Hindi ko sinabi yun. Pero Joel, nakakita mo naman. Pinapagalitan ako kahit anong gawin ko. Kahit pagod ako, kahit wala akong kasalanan. So ikaw ngayon ang bibitaw? Huh, lalayas ka? Hindi. Ayokong umalis mag-isa. Gusto ko tayong dalawa. Tayong mag-asawa, Joel. Para sa atin to. Alam ba to ni mama? Hindi ko sinabi. Kasi alam kong magagalit siya. Kaya ikaw na muna. Ikaw lang munang sasabihin ko. Yan na nga ang problema eh. Ginagawa mo kong tanga. Nagplano ka ng hindi ko alam. Lihim mo pa. Joel, pasensya na. Mahalin kita. Gusto ko lang tayong makaalis doon. Ayoko nang pinagsisigawan. Ayoko nang minumura. Ayoko nang sinasaktan, Joel. Please. Tahimik si Joel at kita sa mukha ang galit. Pero may bakas ng pagkalito. Lumapit si Joel ng bahagya. Pero hindi inalalayan si Maria at tumingin lang sa kanya. Ang tapang mo na ngayon. Nakakagulat ka. Hindi ako matapang. Natatakot lang kung wala ka. Kaya please, huwag mo akong iwan. Sana pumayag ka. Pero may bigla silang narinig na kalusko sa hagdan, kaya agad silang nagkatinginan. Napatayo si Maria at pinunasan ng luha.
Lumabas doon si Aling Mercy at napapikit pa. Joel, Maria? Ano bang ingay yan? 10:00 na. Ano? Mag-aaway kayo? Pwede bang matulog muna ako? Agad lumingon si Joel kay Maria at sumimangot. Wala, Tuma. Sige na, matulog ka na. Tinakpan naman ni Maria ang bibig niya para hindi humikbi ng malakas. Nang makitang lumabas ulit si Aling Mercy sa kwarto, biglang bumalik si Joel sa lamesa. Huwag na huwag mong uulitin to. Huwag kang gagawa ng plano na hindi ako kasama. Pasensya na. At hindi ko alam kung papayag ako. Ang mahal ng renta. Gastos lang yan. Pero bahala na. Titingnan ko. Hindi ko pa sinasabi kay mama ha. Huwag na huwag mo rin sasabihin. Maglinis ka na dyan. Kakainis. Ani Joel, kaya tumangon lang si Maria. Tahimik naman siyang nagwalis, umiiyak pero mahina para hindi siya marinig ng binan. Salamat Joel, at hindi ka pa pumapayag. Kahit galit ka, salamat at nakinig ka. Sana pumayag ka. Sana matuloy ito. Sabi ni Maria sa kanyang isipan. Sa kabila ng takot at luha, sa puso ni Maria ay may munting pag-asa na sumiklab. Isang umaga sa kanilang bahay, maaga pa pero tahimik ito. Nasa kusina si Maria, nagtitimpla ng kape. Halos nanginginig ang kamay niya. Halos 1 linggo na siyang hindi nagbabanggit ng kahit ano tungkol sa paupahan mula nang umamin siya. Takot siya, pero hindi niya maiwasang umasa. Maya-maya pa narinig yung bumaba si Joel, sabog ang buhok at nakasimangot. Nasaan ang kape ko? Ito na, mainit pa yan. Inabot ni Maria ang tasa pero hindi makatingin ng diretso kay Joel. Oh, bakit parang takot na takot ka? Wala. Habang humihigop ng kape si Joel at tahimik, nang bigla siyang nagsalita. Nga pala, yung sinabi mong paupahan, may umuupa na ba doon? Napatigil naman si Maria. Tumaas ang ulo niya at nanlaki ang mga mata. Ano? Tinatanong kita. May nakatira na ba doon o bakante pa? Bakante pa. At si Kenneth ang may kakilala sa may-ari. Sabi niya pwedeng hulugan. Magkano daw buwan? Mura lang, di kalakihan. Kain-kain natin. Ako naman ang maghuhulog eh. Tumahimik muna si Joel at uminom ulit ng kape. Sige. Ano? Sabi ko sige. Kung yan ang gusto mo. Kung gusto mo ng sariling bahay para wala nang marinig kay mama. Sige. Pero ikaw ang magbabayad. Huwag mo akong storbohin pag kulang pambayad ha. Sabay irap ni Joel at uminom ng kape. Natigilan naman si Maria. Nanggirin ang luha niya. Pero sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Salamat, Joel. Huwag mo akong iyakan. Kakainis. Pasensya na. Pero masaya lang talaga ako. Ay, salamat talaga. Kinagabihan naman, habang kumakain sila ng hapunan, biglang nagtanong si Aling Mercy. Ano yan ha? Bakit ka nagbubulungan? Anong balak nyo? Wala ma. Wala po, Nay. Nagkatingin sila ni Joel at hindi sinabi ni Joel ang plano. Alam ni Maria may usapan sila na huwag sasabihin muna. Ilang araw nang lumipas, nag-impake na sila. Si Maria ang pinakaabala. Nag-ipon siya ng sako-sakong damit, pinili lang ang pinakamahalaga. Nang makita ni Joel, sumimangot siya. Ano to, Maria? Lahat dadalhin mo? Hindi. Yung importante lang para paglipat natin may magagamit na tayo. Huwag mong gawing mansin yun ha. Baka mag-ambisyon ka na naman. Hindi. Kahit simpleng bahay. Basta kasama kita. Isang umaga, dumating si Kenneth sa palengke tuwang-tuwa. Mari, hala. Nakalabas ka na? Lilipat ka na? Ang bilis ha. Oo, Kenneth. Salamat sa'yo ha. Kung di dahil sa'yo, hindi ko malalaman yun. Of course, ako pa ba? Basta tandaan mo, huwag kang magpapagago dyan ha. Hoy bakla, sigurado ka na, hindi ka na aatras? Sambit naman ni Bebang. Hindi na, gusto ko nang subukan. Ay nako anak, sana dito na magsimula ang tahimik mong buhay at huwag kang matakot. Dagdag naman ni Aling Tina.
Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa kinagabihan, pinaalam na nila Maria at Joel kay Aling Mercy ang tungkol sa paglipat nila. Sa una hindi pumayag si Aling Mercy, pero dahil kay Joel, pumayag na rin ito. Pagkarating nila doon, sobrang simple ng bahay. Lumang kahoy, may malit na sala, isang kwarto, malit na kusina at banyo. Pero malinis, maaliwalas, at walang ibang boses kundi sila lang. Pagkapasok nila, bit-bit ni Maria ang isang sako ng mga damit. Mahal ang tahimik. Tahimik nga. Pero huwag kang magreklamo pag nahirapan ka sa bayad ha. Ako nang bahala. At huwag kang magmamayabang ha. Dito mansyon. Paupahan lang to. Hindi ako magyayabang. Masaya na ako dito. Kasi tayong dalawa lang. Sabay lapit ni Maria at inabot ang kamay ni Joel. Habang si Joel na may tumingin lang sa kanya, hindi ngumiti at hindi na rin nagsalita. Habang inaayos ang konti nilang gamit, hindi mawala ang ngiti niya kahit may luha sa mga mata. Ngayon lang siya nakahinga ng maluwag. Ngayon lang siya muling umasa na may mabuting mangyayari. Unang umaga ni Maria sa kanilang bagong bahay, simple lang ang kama, banig at lumang unan, pero mahimbing ang tulog niya. Pagdilat ng mga mata niya, tumingin siya sa paligid. Tahimik, malinis, at walang sumisigaw at napabuntong hininga siya ng malalim. Salamat po, Diyos ko. Pabulong niyang sabi. Habang si Joel ay nakatalikod pa, natutulog. Hindi niya ito ginising at tahimik lang siyang bumangon. Nag-init siya ng tubig sa maliit na kalan. Nagtimpla ng kape para kay Joel. Inayos ang mga sako ng damit. Maingat na maingat para di makalikha ng ingay. Sa puso niya, may konting kaba pa rin. Baka magising si Joe at magalit. Pero iba ng pakiramdam ngayon. Wala ang matalim na mga mata ni Aling Mercy. Hanggang sa maaga siyang dumating sa palengke at may dalang bagong sigla. Habang nag-aayos ang paninda, napansin siya ni Bebang. Hoy bakla, aba! Ngiti pa more! Bakit? Ibang araw mo ngayon ha? Dati parang laging binabagyo. Ngayon parang, aba, sumisikat ang araw. Natawa naman si Aling Tina na katabi nila. Totoo yan. Mukha kang bagong laya. Anong meron ha? Tanong naman ni Aling Tina. Wala po. Tahimik lang po sa bahay. Nakalipat na po kasi kami. Hala, nakalipat na? Hindi mo malang sinabi. Akala ko ba plano-plano lang yun? Ay, pasensya na. Hindi ko na nabalita sa'yo. Biglaan lang kasi. Pinayagan na ako ni Joel. Ay, salamat naman sa Diyos. Kumusta naman kayo doon? Tahimik. Walang sumisigaw. Nakakatulog na ako ng maayos. Parang normal na pamilya. Natahimik sila saglit. Kita nilang luha sa gilid ng mga mata niya. Pero hindi ito luha ng takot, kundi luha ng kaluwagan sa dibdib. Ayan, yan ang tama. Yan ang para sa'yo, Maria. Salamat, Bebang. Salamat sa inyo. Kung di kayo tumulong, di ko ito magagawa. Nang biglang sumupot si Kenneth mula sa kabilang pwesto. Hello? Anong drama? May umiyak na naman ba? Kenneth, oh, ba't ka umiiyak? May nanakit na naman ba sa'yo? Sabihin mo, babatuhin ko ng tsinelas. Hindi. Masaya lang ako. Nakalipat na kasi kami. Ayos naman. Salamat sa tulong mo, Kenneth. Ay, ayan. Huwag mo akong paiyakin, ha? Bawal ako umiyak, may makeup ako. Ay, Kenneth, totoo yan. Mabuti talaga na nag-offer ka ng paupahan kay Maria. Kung hindi, iiwan ko na lang. Sambit ni Aling Tina. Sus, maliit na bagay. Basta tandaan mo, Maria. Kung di ka pa masaya dyan, sabihin mo. Marami pa akong kilala. Salamat talaga. Pero masaya na ako ngayon. Kahit maliit lang, tahimik naman. Di na ako tinatawag na malas. Di na ako minumura. Bakla, tandaan mo ha. Karapatan mong maging masaya. Huwag mo na hayaang babuhin ka uli. Laban ka ha. Oo, kaya ko na to. Kaya ko na. Ayan, may pag-asa na. Go, go, go! Sabay hawak ng kamay ni Maria at tinaas ito ni Kenneth na para bang nanalo sa boxing at mas lalong nagtawanan ng mga tao sa palengke.
Nang sumapit ang hapon, naglakad siya pa uwi at bitbit ang natirang paninda. Hindi gaanong mabigat sa pakiramdam kahit mabigat sa braso. Pagdating niya sa paupahan, binuksan niya ang pintuan ng tahimik. Habang si Joel nakaupo sa sahig, nanonood sa cellphone pero hindi na nakasimangot. Mahal, andito na ako. Tumingin si Joel ni hindi ngumiti pero tumango lang. Kamustang kita? Ayos naman. Malakas ang benta ngayon. Nakapagtabi na ako para sa renta. Ayos. Maikling sagot ni Joel at pinaling muli ang tingin sa cellphone. Hindi man malambing si Joel, hindi rin siya pinagalitan. Tahimik lang sila at para kay Maria, sapat na yun. Ngayon lang siya karamdam ng konting kalayaan, konting kasiyahan at may konting pag-asa na baka bumait din si Joel. Ilang araw nang nakalipas sa bagong inuupahan nila, masaya si Maria habang nagliligpit ng mga gamit. Kahit maliit ang bahay, malinis at maayos naman. May maliit silang lamesa at kurtina na binili niya mula sa palengke. Mahal, gusto mo pa bang dagdagan ko ng sabaw yung ulam mo mamaya para masarap? Nakangiting bunga di Maria habang si Joel ang nagkakape. Bahala ka. Umirap si Joel pero mahina lang. Hindi siya sinigawan at para kay Maria, sapat na yon. Hanggang sa pumunta na siya ng palengke. Habang nagtitinda, masaya siya. Uy, bakla ha. Parang blooming ka na ha. Ay naku, bebang. Kasi tahimik na kaming dalaw ni Joel. Wala na ang mama niya. Parang bagong kasal ulit. Ay, sana all. Mag-ingat ka lang ha. Di lahat ng lalaki nagbabago agad-agad. Alam ko. Pero masaya na ako sa ganito. Kahit konti, mas maayos na. Hanggang sa natapos na magtinda si Maria, bitbit niya ang netbag ng mga gulay na di naibenta. Pagdating niya sa bahay, tahimik pa rin. Nakalak ang pinto at binuksan niyang ilaw. Mahal, andito na ako. Pero walang sumagot. Nilapag niya ang bag, sumilip sa kwarto, pero wala doon si Joel. Siguro lumabas. Maagang nagluto si Maria ng ulam, nilinis ang sahig. Maingat siya para maaliwalas pag-uwi ni Joel. Magambandang tanghali, narinig niyang isang katok at agad niyang binuksan ang pinto, pero napatigil siya. Si Joel yun, pero may kasamang babae. Maganda, maputi, nakapantalon at blouse, nakangiti ng pilit. Maria, ito nga pala si Grace, pinsan ko. At dito na muna siya. Napatitig si Maria at halos hindi makapagsalita. Pinsan mo? Hi, ako si Grace. Sorry baka storbo lang ako. Wala kasi akong matirahan ngayon eh. Ganun ba? Pasok kayo. Mahinang sabi ni Maria at ngumiti ng bahagya. Pumasok naman ang babae at tumayo sa tabi ni Joel. Dito muna siya habang wala pang mauupahan. Kaya pagpasensya mo na at huwag kang magre-reklamo. Hindi naman ako nagre-reklamo. Ayusin mo yung gamit sa kwarto. 2 banig ang ilatag mo para dito matulog si Grace. Utos ni Joel, kaya walang nagawa si Maria at ginawa na lang. Habang nag-aayos si Maria, sumulyap siya kay Grace. Si Grace ay abala sa pagtingin-tingin sa paligid. Ay, ang liit pala. Pero ayos na rin, at least may bubong. Pasensya na simpleng bahay lang talaga to. Okay lang, mas okay na to kaysa sa kalsada. Maria, huwag mo nang lagyan ng arte Huwag kang tatabing kay Grace. Minsan ko yan. At pamilya na rin natin. Kinagabihan naman, naghain ng pagkain si Maria. Tahimik lang siya, tinitingnan niya lang si Joel at Grace. Hanggang sa kumain na sila, si Joel at Grace ay mas madaldal. Uy Joel, naalala mo ba nung bata tayo? Nung nag-swimming tayo sa ilog? Oo, ang tanga-tanga mo nun. Nalunod ka halos. Tawa pang sagot ni Joel at nagkatawaan silang dalawa habang si Maria ay nakayuko lang, pinipigilan ng luha. Ikuha ko pa kayo ng kanin. Oh, ayan. Nagagalit ka na? Hindi ako galit. Ay nako Maria, relax ka lang. Para na tayong pamilya dito. Nagligpit naman si Maria pagkatapos silang kumain.
Narinig niya si Joel at Grace na nagkukwentuhan pa sa sulok. Mga tawanan, kwento at biruan. Sa sulok ng mata niya, nakita niyang medyo nagdikit ang balikat ng dalawa. Kinilabutan siya pero wala siyang nasabi. Sa bagong inuupahan na pinangarap niyang maging mapayapa, bigla na naman siyang nilamon ng kaba. Kinaumagahan, nagising si Maria ng maaga. Tahimik sa loob ng malit na inuupahan nila at nilingon niya si Joel at Grace na tulog pa at magkahiwalay naman ng banig. Dahan-dahan siyang bumangon at nagluto ng lugaw para sa almusal. Joel, Grace, kakain na tayo. Tawag niya sa dalawa. Si Grace ay bumangon at mukhang inaantok pa. Ay, salamat Maria. Ang bait mo talaga. Maria, dagdagan mo pa na kasi next time ha. Napatangon nilang si Maria. Habang kumakain sila, nag-uusap ulit si Joel at Grace. Hanggang sa natapos silang kumain, si Joel at si Grace ang nag-uusap at parang wala si Maria sa harap nila. Pagkatapos si Maria sa gawaing bahay, agad siyang pumunta sa palengke para magtinda at napansin kagad siya ni Bebang. Maria, anong problema mo? Mukhang tahimik ka. Wala, pagod lang. Uy, hindi bagay sa'yo yan. Anong tseka? Wala talaga. Okay lang naman kami. Ano ba? Hindi mo kami maluloko. Kumusta na ka ni Joel? Dagdag naman ni Aling Tina. Ayos naman po. Tahimik. Pero may isang kasama kasi kami. Ha? Sino naman yan? Pinsan daw po ni Joel, si Grace. Sa amin daw po muna titira. Dahil wala pang nakitang ibang paupahan. Hala, babae? Oo, pero wala naman akong nakikitang masama. At saka, pinsan naman niya yun. Sure ka dyan, bakla? Oo, magkahiwalay naman sila ng higaan. Nagkukwentuhan lang sila dahil pamilya naman daw. Basta bantayan mo. Pero wag mo rin naman agad pagdududahan. Kung wala ka nakikita, wag kang masyadong mag-isip. Opo, yung ang iniisip ko eh. Ayoko pong mag-isip ng masama. Mahinang sagot ni Maria, kaya nagsibalikan na sila sa kanilang mga paninda. Ilang araw pang lumipas, sa bahay nila, normal ang kilo si Joel at Grace. Maagang nagising si Maria, nagluto siya ng sinangag itlog. Pero habang nag-aayos siya ng mesa, napansin niya si Grace at Joel na nag-uusap sa gilid. Si Grace nakangiti, nakaupo sa sahig habang nagsusuklay ng buhok. Si Joel naman, nakasanda sa dingding at nakatitig lamang sa kanya. At sa natapos ang maganda si Maria, tinawag niya ng dalawa. Habang kumakain, tahimik lang siya pero sumisilip siya kay Grace at Joel na nagbibiruan pa rin. Uy Joel, libre mo naman ako mamaya. Wala akong pera. Kay Maria ka manghingi. Wala siya, ang kuripot mo. Ani Grace at nagkatitigan naman ang dalawa at nagtawanan. Habang si Maria pinipigil na ang kanyang sarili, kinuha ang pitsilang tubig habang nanginginig ang mga kamay. Huwag naman sana kayong masyadong magbiro ng ganyan. Sambit ni Maria na nakataas pa ang kilay habang sumusubo ng pagkain. Napatigil si Grace at Joel. Ha? Bakit naman? Nakakailang eh. Parang hindi na magpinsan yung biro nyo. Ano raw? Sabi ko nakakailang kayo. Parang sobrang yung lambing nyo. Pinsan lang kayo, di ba? Sana respetuhin nyo yung bahay na to. Hanggang sa tumahimik ang lamesa. Tumingin si Grace kay Joel na parang nahihiya pero may ngiti sa labi. Ay, sorry Maria ha. Di naman kami nag-iisip ng masama. Sanay lang talaga kami sa ganito. Pasensya niya. Pero akong asawa dito. Gusto ko lang ng konting respeto. Ano bang problema mo ha? Makitid ang utak mo. Hindi ako makitid. Babae din ako. Asawa mo ako. Hindi ako tanga. Nakikita ko eh. Hindi na to tama. Hindi tama? Sino magsasabi kung anong tama ha? Pinsan ko yan. Ano bang iniisip mo? May mali siya. Grabe ka Maria. Kung ganun kayo magbiro na parang magkasintahan. Paano yun? Asawa mo ako Joel. Masakit sa akin. Tama na yan. Huwag mo kong sermonan dito sa bahay na binabayaran mo lang upa ha.
Huwag mong gawing malaking isyong simpleng bagay. Hindi simpleng bagay yan, Joel. Respeto mo naman ako. Kung gusto mo siya, sabihin mo sa akin. Huwag mo akong gawing tanga. Sabay alis si Maria. Ilang araw pang lumipas, hindi pa rin nawala sa isip ni Maria ang nangyari. Hanggang isang araw bandang alas 5 na ng hapon, matamlay si Maria habang nagbabalot ang natirang gulay. Hey bakla, pauwi ka na? Parang ang putla mo ha. Masakit lang ang ulo ko. Baka inaantok lang din siguro. Magpahinga ka, Mare. Mukha kang lupaypay. Oo, uwi na ako. Mauna na ako sa inyo. Hatid ka na namin, bakla. Wag na. Habang pauwi si Maria, bitbit niyang sako ng gulay at mabigat. Sana hindi pa umuwi si Joel. Mamaya pa yun bandang alas 6 para makatulog ako kahit saglit bago siya dumating. Sabi ni Maria sa sarili. Napahawak siya sa sentido nang biglang sumakit ang ulo niya. Pagdating niya sa bahay, paglapit niya ng winto, napansin niyang sapatos si Joel sa labas. Ha? Bakit andito na siya? Alas 5 pa lang ah. Nagtatakang tanong niya, pero kinabahan siya at kumilot ang ulo niya lalo. Hinawakan naman niya kagad ang siradura at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pumasok siya ng marahani, tahimik, pero may narinig siyang impit ng mga boses. Pagkatungtong niya sa sala, bumunga ng isang eksena. Si Grace ay nakapatong kay Joel. Walang pang itaas na damit. Kita ang hubad niyang likod at braso, habang si Joel ay may nakahawak sa bewang nito. Ano to? Nanginginig sambit ni Maria na nabitawan ang dala niyang gulay. Dahilan na napatigil ang dalawa. Si Grace, napatiya kay Joel. Nagtakip ng braso sa dibdib. Si Joel naman, nagulat at bumangon agad. Maria, andyan ka na pala. Ano to ha? Ano to, Joel? Pinaglalaroan niyo ako? Umalis ka dito, Maria. Sigaw pa ni Grace habang tinatakpan ng kumot ang ibabaw ng katawan niya. Pero bago siya makatayo, sinugod na siya ni Maria. Walang hiya kang babae ka? Akala ko ba pinsan ka ha? Akala ko pinsan ka? Galit na sabi ni Maria. Hinila niyang buhok ni Grace ng sobrang lakas. Aray! Bitawan mo nga ako! Joel, tulungan mo ako! Sigaw ni Grace na hawak niyang buhok niya. Ano ba, Maria? Bitawan mo siya! Hinablot naman ni Maria, pero mas mahigpit ang kapit ni Maria sa buhok ni Grace. Walang hiya ka? Umalis ka sa bahay ko! Ang kapal ang mukha mong babae ka! Hinila ni Maria si Grace palabas ng gate. Nagkakatadyakan si Grace pero tuloy ang hila sa buhok. Sa kasada kayo gumawa ng milagro. Huwag dito sa bahay na akong nagbabayad. Ani Maria at kinaladkad si Grace palabas. Sumisigaw pa ito't humihingi ng tulong kay Joel. Tingnan niyo yung mga kapitbahay. Tingnan niyo. Ito ang kabit ng asawa ko. Na walang hiya. Sigaw ni Maria habang hawak pa din ang buhok ni Grace. Lumabas naman ang mga kapitbahay nila na may mga sumisigaw habang si Grace ay nagtatakip ng dibdib habang umiiyak. Maria, sira ka na. Wala ka sa tamang pag-iisip. Sigaw pa ni Grace. Wala talaga. Dahil sa inyo. Sa kabit na katulad mo. Maria, tama na, ano ba? Sigaw naman ni Joel habang palabas ng pinto. Sige, lumapit ka, Joel, at sasampalin kita. Nakakadirit, nakakahiya ka. Pero si Joel, pilit na lumalapit kay Maria. Pero hinarang siya ng mga kalalakihan sa paligid. Oy, Joel, subukan mo saktan ang asawa mo. Baka pagtulungan ka namin dito. Singit ng mga lalaki na kaibigan ni Maria. Walang magawa si Joel at napakuyom na lang kamao. Walang hiya ka? Akala ko ba pinsan mo si Joel? Pinsan ha? Dito pa talaga kayo gumawa ng kabulstugan? Hanggang sa may matanda ang sumigaw. Hoy, tumahawag na kayo ng tanod. Ay nako, nakakahiya kayo sa buong kanto. Dagdag ng isang matanda at bitbit pa ang mawilis. Ilang minutong lumipas, may dalawang tanod na dumating. Hoy, ano to? Ano to ha? Pitawan mo yan. Si Maria nanginginig at dahan-dahang bumitaw kay Grace. Tama na.
Sa barangay tayo mag-usap. Lahat kayo sasama. May mga nakisama pang mga kapitbahay. Parang prosesyon silang naglakad at may nagre-video pa sa cellphone. Pagdating nila sa barangay hall, may upuan na bakal at pinaupo sila ng barangay tanod. Ano bang nangyari dito? At ang gulo-gulo niyo sa kanto. Nakakaya. Matigas sa sabi ng kapitan. Dahil itong dalawang walang hiyang to, naabutan ko po sa sala naming may ginagawang hindi maganda. At ang sabi ba ng asawa kong si Joel, pinsan niya? Kap, huwag ka maniwala dyan. Sira ulo yung asawa ko. Guni-guni niya lang yung lahat yan. Huwag mo akong gawing tanga, Joel. Nakita ko. Alam ng mga kapitbahay. Tanungin niyo sila. Oo, Kap. Ang dami pong testigo. May nakakita talaga na lumabas yung babae na halos hubad. Naghihilahan pa. Dagdag ng ibang kapitbahay ni Maria. Inakit niya kasi ako. Anong inakit? Hoy, Joel. Anong pinagsasabi mo? Kunot noong tanong ni Grace. Si Kap, aamin ka naman pala. Sabay sampal ni Maria kay Joel. Bakit mo ko nilaglag? Aamin na po ako. Hindi po ako pinsan ni Joel. Kabit niya po ako. At sabi niya doon ako sa pinag-uupahan nila. Kaya sumama ako. Walang hiya ka, Joel. Nilaglag mo ako. Pas magsama tayo sa kulungan. Kap, magsasampa po ako ng demanda. Adultery, psychological violence at lahat po. Hindi ko na po kaya. Ginawa nila akong tanga. Niloko nila ako sa mismong bahay ko. At pagkatapos nga nilang mag-usap, agad na dinakip ng mga pulis si Joel at Grace. Pero si Maria ay umiiyak pa rin dahil sa sakit. Ilang buwan ang nakalipas, maliwanag na pero malamig ang hangin. Maaga't halos konti pa lang tao sa palengke. Tahimik si Maria habang inaayos ang mga gulay niya. Mukha siyang matamlay. Naka-face mask siya pero namamaga pa rin ang paligid ng mga mata. Halatang galing sa iyakan ng ilang buwan. Ayos ka na ba? Ganito lang tayo. Dito sa palengke, pamilya-pamilya tayo. Huwag kang mahiya. Kung kailangan mo ng pagkain, mangutang ka lang. Di kita ipapahiya. Tapos kung gusto mo nang makakausap, nandito kami. Bunga di bebang kay Maria. O kung gusto mo nang may kayakap, ako libre. Charot, pero seryoso ha. Nandito lang kami. Dagdag naman ni Kenneth at ngumiti. Si Maria napaiyak na naman. Pero tumawa kahit namamagang mga mata. Salamat sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung paano ako babangon ulit pero susubukan ko. Hindi mo kailangang magmadali. Araw-araw lang. Isang tinda, isang hinga, isang ngiti. Ganun lang. Sabat naman ni Aling Tina. Hanggang sa marami ng taong namimili at pinapakita ni Maria ang ngiti na dating nawala. Sumapit ang tanghalian at mainit ang araw. Masikip ang daan ng mga mamimili. Ang ingay ng tawaran at ang tawag ng mga tindera. Si Maria, nasa gilid ng pwesto niya. Nag-aayos ang talong at sitaw. Ngumingiti kahit bakas pa rin ang pamumugto ng mga mata. Uy, Maria! May bagong parokyano oh. Magbenta ka na dyan. Oo, Kenneth, salamat. Hanggang si lumapit ang isang lalaki na nakaporma sa harap ng pwesto ni Maria. Si Lucas. Naka-long sleeve na puti, naka-slacks, malinis at disente. May hawak na leather bag, matangkad at maamong muka. Magandang tanghali po. Magkano pong talong nyo? Po? 25 lang pong isang tumpok. Ano pa po ang mga paninda nyo? Sitaw po, ang palaya, okra. Mura lang po, sir. Si Lucas ngumiti at napansin ang mata ni Mariang namamag at mapula. Pasensya na po pero okay lang po ba kayo? Mukha po kayong pagod at parang umiyak. Ay nako sir, pasensya na. Mukha lang pong ganito. Normal na po to. Pasensya na po, nakakalam ako Pero ilang beses na po kasing dumadaan dito eh. Parang noon hindi ko po ako nakikita. Ngayon lang po ulit. Opo sir, ilang buwan po kasi akong hindi nakatinda. Bakit? Kung okay lang sa inyo, gusto nyo ikwento? Pasensya na po mahaba-haba po eh. Pero baka po hindi kayo interesado. Hindi, may oras ako. Sige lang, makikinig ako. Hanggang sa nagkwento na nga si Maria tungkol sa nangyari sa buhay niya, pero si Lucas tahimik. Nakatingin lang sa kanya.
Hindi siya kumikibo, pero nakasandalang bahagya. So, anong plano mo ngayon? Wala. Bumalik lang ako dito para mabuhay, para makakain, para makaipon kung kaya. Alam mo ba, abogado ako. Abogado? Oo, kaya kitang tulungan. Kung gusto nyo, pag-usapan natin ang annulment nyo para tuloy na kayo makawala sa isa't isa. Hindi ko po kaya yan, sir. Mahal po yun. Wala po akong ganung pera. Gulay lang pong puhunan ko. Hindi mo na problema yun. Kung papayag kayo, ako nang bahala sa gastos. Libre at wala kang utang sa akin. Po? Sir, huwag na po, nakakahiya. Walang nakakahiya kung tamang pinaglalaban. Hindi ko dapat nagtitiis sa kasal na ginamit para saktan lang kayo. Ang kasal ay para sa nagmamahalan, hindi para busuhin. Habang si Marie nagpupunas ng luha, tumango at may konting pag-asa sa mata niya, kahit basang-basa pa ito. Lumipas ang ilang buwan, inasikaso nila Lucas at Maria ang annulment nila Joel at Maria. Hanggang isang araw, nakipagkita si Lucas kay Maria sa isang cafe. Maria, may good news ako. Ano? Annulled na. Malaya ka na. Pero si Maria, hindi makapagsalita at naluluha lang. Salamat, Lucas. Ngiting sagot ni Maria at napayakap kay Lucas. Pagkatapos ang pag-aaral nila Maria, makalipas ilang buwan, naging masigla na naman siya at hindi na kagaya dati hanggang si pinuntahan siya ni Lucas sa palengke. Baka sabihin mo, napaka-cheesy ko. Pero congrats. Bakit mo ako binabati? Hiwalay na ako. Hindi. Binabati nga kita dahil malaya ka na. Dahil pumili ka para sa sarili mo. Lucas, hindi ko alam kung kaya ko pang magmahal ulit. Hindi kita pipilitin. Pero kung isang araw gusto mo subukan, nandito ako. Bakit mo ginagawa to? Kasi Maria, ikaw yung klase ng tao na karapat-dapat alagaan. Kahit sa simpleng bagay. Kahit pagbuhat ng sako, kahit pagpunos ng luha. Yun lang. Lucas, salamat. Sana pwede kitang mahalin balang araw. Huwag kang magmadali. Hihintayin kita. Hindi naman ako alis eh. Ilang buwan ang lumipas, lalong lumalim ang pagkakaibigan nila. Hindi sila nagmadali, pero unti-unti, naging madalas ang tawanan, ang pagkalinga. Maria, pagod ka na? Tanong ni Lucas habang nagliligpit ng gulay si Maria. Hindi, basta kasama kita. Maria, pwede na ba kitang ligawan? Nanginginig na sambit ni Lucas habang hawak ang kamay ni Maria. Oo, Lucas. Salamat. Salamat sa tiwala mo, Maria. Sabay yakap ni Lucas kay Maria. Salamat kasi hindi ka sumuko. Salamat kasi pinili mo ako. Kahit wasak ako noon. Hindi ka wasak. Ikaw ang pinakamalakas sa babaeng nakilala ko. Pagkatapos ng ilang taon, mainit ang araw pero mahangin. Abala ang palengke, pero may bagong tindahan sa gilid na may malaking tolda at malinis na estante. Nakasabit ang maliit na karatulang Maria's Fresh Produce. Naku Maria, ibang-iba ka na ngayon. Ma'am Maria, ano pong sekreto niyo sa success? Charot! Ano ba kayo? Hindi naman artista ako. Nagtitanda lang po. Hindi Hindi na lang basta tinda yan. Ang linis ng pwesto mo. Ang daming customer, Day. May parisibo pa. Salamat sa tulong niyo noon. Hindi ko maabot kung hindi niyo ako pinalakas. Love, eto na yung bagong supply ng okra. Saan mo ilalagay? Maya-maya singit ni Lucas na may ngiti. Sa kanan, love. Salamat. Hindi mo na ako binabayaran Libreng serbisyo ko. Lumapit si Lucas habang nagpupunas ng pawis at kumiti. Sinabi ko na sa'yo, may sahod ka dito. Ganun? Kung salik na lang kaya ang bayad. Nagkatingin na lang silang dalawa, pero si Maria ay namula at tumawa. Alam mo, sobrang proud ako sa'yo. Tingnan mong sarili mo. Ang layo na ng narating mo. Hindi ko to kaya kung wala ka, no? Salamat kasi pinili mo akong buuin. Hindi pagkakitaan o saktan. Pinili kasi kita kasi ikaw ang pinakamagandang desisyong ginawa ko. Sabay yakap ni Lucas sa bewang ni Maria. Ang corny mo. Pero totoo. O kayo dyan, magpakasal na kayo. Sigaw ni Kenneth na nakasandal at sumisigaw.
Sa totoo lang, gusto mo ba talaga? Lucas, kung ikaw makakasama ko, oo, kahit saan, kahit kailan. Di magpakasal na tayo. Hindi bukas pero paghanda ka na. Walang sapilitan. Pero sigurado ako ikaw lang. Oo, Lucas. Gusto ko. Ikaw. Tayong dalawa. Salamat kasi minahal mo ako kahit ang dami kong sugat. Hindi kita binuo. Ikaw ang bumangon. Pinanood lang kita. At ngayon, panonoorin kitang maging mas masaya pa. Yumakap din pabalik si Lucas kay Maria at ngumiti. Hanggang sa dumating ang araw na kinasal na nga silang dalawa. At ang biyanan naman ni Maria ang ina ni Joel ay naging mabait na din. Si Maria na nooy dati umiiyak mag-isa, ngayon ay may kasamang handang magpunas ng luha niya. At sa palengke mismo, kung saan siya muntik masira, doon din siya muling nabuo at may sarili ng pamilya at bahay na pangarap niya noon. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod po muli. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat!